Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong January 25 taong 2025. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu kung saan ay ang madalas po nating ang time frame na madalas po nating technical analysis dito. At ayan, nakikita po natin dito na nagkakaranas po ng breakout. Ayan, nakaranas po pala ng breakout itong si Shiba Inu dito sa lower portion ng ating pattern na ito kahapon. Ayan, kitang-kita po natin na yung pangangatawan ng ating candlestick dito ay nagsara sa ilalim ng ating triangle pattern dito. At ngayon ay bumubuo po siya ng isang candlestick na posibleng isang confirmation breakout. At ayan po, ito po yung hinihintay natin na mabuo or makumpleto. Kasi ngayon ay possible po na bumalik yung kanyang pangangatawan dito sa loob ng ating triangle pattern. Kasi pwede pong mauwi ito sa isang false breakout. Ayan. Hindi po natin masasabi na ito po ay isang breakout kung yung katawan ng ating kasalukuyang candlestick na ito ay nagsara sa loob ng ating pattern na ito. Kaya yung hinihintay po natin dito ay kung pag ang candlestick natin, kasalukuyang candlestick natin na ito ay nabuo dito sa labas. Yan, yung kanyang buong katawan ay nabuo dito sa labas or sa ilalim ng ating pattern na ito. Ayan po yung confirmation breakout natin na nagsasabing isa po itong bearish breakout kung saan ay mataas po ang posibilidad na babagsak ang presyo ni SHIB. Ayan. Zoom out po natin para makita natin yung ating triangle pattern. Isa po itong descending triangle pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Ayan, medyo malaki-laki po yung pattern natin na ito. Ayan, yung kanyang upper portion. At saka ito naman yung kanyang lower portion. Kaya, ayan, kung dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion, ay aangat siya. Ayan. Kung dito po siya nagkaroon ng breakout, ay syempre aangat siya. Pero pag dito po siya nagkaroon ng breakout, which is mukhang yan po yung nangyayari ngayon, ay babagsak siya. Kaya ganyan lamang po kasimple yung ating triangle pattern dito. Kaya yan po yung binabantayan natin dito kay Shiba Inu ngayon. Yan, yung nababasag nitong lower portion kung saan ay hinihintay na lamang po natin yung kanyang confirmation breakout dito. Yan. Ang matindi pa rito ay yung ating signal sa ating dalawang paboritong indicators dito. Kung saan ay sumasang-ayon po ito na bearish po. Yan, bearish na bearish ang kalagayan nitong si Shiba Inu kung saan ay mataas ang posibilidad na ito ay babagsak sa mga paparating na araw. Yan, kitang-kita naman po natin dito. Ayan, ayan po, kitang-kita po natin dito na ang ating Hallswitch indicator ay kulay red. At habang humahaba po ito ay unti-unting lumalaki yung pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay unti-unti pong lumalakas ang bearish momentum nitong si Shiba Inu na nagsasabing mukhang magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak sa presyo. At ganun din po yung ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan, meron na pong mga nabuong kulay red na QQE bar natin simula noong January 22. At ayan, nagpapatuloy po itong bumubuo ng kulay red na QQE bars. Ibig sabihin po niyan ay sang-ayon po ito na bears ang may control sa market ni SHIB at maliban po rito ay lumalaki yung sukat ng mga ito. Ibig sabihin ay patuloy po na nadadagdagan ang selling pressure or sa madaling salita ay unti-unti pong dumarami ang mga nagbebentahan ng SHIB. Kaya yan po yung nagdaragdag sa selling pressure at mukhang yan ang siyang magtutulak para bumagsak ang presyo ni SHIB sa mga paparating na araw. Yan, sa pagbagsak po nito ay ang unang support na pipigil sa pagbagsak nito ay isa pong minor support na nakaabang po dito sa presyong 40 digits 1918. Ayan. Pero sa tingin ko ay baka hindi po magagawang pigilan ng minor support natin ito kasi isa pong
bearish breakout ang parang magsisilbing driving force dito. Kaya mukhang parang punong-puno ito ng selling pressure. Kaya sa tingin ko ay mababasag po ito at posibleng bumagsak itong si SHIB hanggang dito sa ating major support dito sa ibaba na 40 digit 1770. Kaya yan, maaari po siyang babagsak hanggang dito. Kaya para sa mga baguhan po rito ay maganda pong entry point ay dito sa presyong 40 digits 1770. At yan na rin po ang dahilan kung bakit meron po akong isang nakabang rito na buy pending order. Kaya handa po akong bumili sa presyong ito kung sakaling bumagsak ang presyo ni SHIB sa presyong ito. Kaya ayan. Yan po ang patuloy na binabantayan natin dito kay SHIB. Yan yung kanyang breakout dito. Yan, kasi mukhang wala na po kasing gaanong matitinding balita tungkol kay Shiba Inu. Yan, kaya mukhang yan po yung nangyayari. At saka syempre, parang napunta po yung lahat ng atensyon ng community ni SHIB sa bagong token na inilabas ng SHIB ecosystem or mga SHIB developers na si Treat. Yan, Treat token. Or syempre, baka may ibang mga crypto assets kung saan ay nagsilipatan ang mga Shiba Inu investors or traders. Kaya ayan. Yan po yung nangyayari dito kung bakit mukhang nakakaranas ng bearish momentum itong si Shiba Inu. Pero ayan po, sa mga nag-futures trading ay ayan, pwede naman pong i-take opportunity natin ito. Ayan, kung yung pagbagsak na ito ni Shiba Inu ay pwede po nating i-take opportunity ito. Ayan, kasi opportunity na rin po yan. Sa mga nag-spot trading lamang ay ayan, ang tanging magagawa natin ay syempre bumili sa kada pagbagsak nito. Kaya ayan po yung ginagawa natin dito. Kaya ayan. Ngayon ay medyo matamlay po kasi ang buong crypto market ngayon. Yan, kung pag hindi po nagko-consolidate ang isang crypto asset, yan, kung pag hindi po nagko-consolidate ay nakakaranas naman ito ng pagbagsak katulad po ni Shiba Inu dito. Kaya ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.